Kumusta mamakasaliksik? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, nagpatuloy ang Estados Unidos sa kanilang tinatawag na Freedom of Navigation Operations, FONOPS, sa Taiwan Strait. Mitong nakaraang linggo, kinumpirma ng US Navy na ang kanilang guided missile destroyer na USS William P. Lawrence ay tumawid sa makitid na tubig ng Taiwan Strait, isang hakbang na tinawag nilang routine operation. Ngunit sa asalukuyang klima ng sigalot sa pagitan ng Washington at Beijing, wala nang tinatawag na routine. Ang Taiwan Strait ay nagsisilbing pangunahing linya ng banggaan sa lumalawak na rivalry ng Estados Unidos at China, at bawat pagtawid dito ay itinuturing na malinaw na mensahe sa Beijing. Ayon sa Estados Unidos, ang Taiwan Strait ay bahagi ng international waters. Sa pamamagitan ng FONOPS, layunin ng US Navy na hamunin ang anumang labis na maritime claims ng China. Ngunit para sa Beijing, ang bawat galaw ng mga barko ng Estados Unidos sa lugar na iyon ay direktang pang-uudyok sa kanilang self-declared sphere of influence. Agad ang naging tugon ng China. Pinaikit ng People's Liberation Army TLA Navy ang kanilang mga barko para sundan ng malapitan ang US destroyer. Habang ang mga Chinese fighter jets naman ay iniulat na pinakawalan sa kalapit na airspace upang bantayan ang mga kaganapan. Mariing kinondena ng Chinese Ministry of Defense ang transit ng US destroyer, sabay babala na magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung magpapatuloy ang ganitong klase ng aksyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tensyon sa rehiyon. Ngunit sa tumitinding geopolitical climate ngayon, nagiging mas mapanganib at mahirap sukatin ang bawat galaw sa katubigan. Ang bawat kilos ng US ay binibigyang kahulugan ng Beijing bilang banta sa kanilang soberanya, habang ang bawat galaw ng China ay tinuturing ng Estados Unidos bilang pagtatangka na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Hindi lamang ang US destroyer ang naging aktibo sa nakaraang linggo. Habang tumatawid ang USS William P. Lawrence sa Taiwan Strait, iniulat ng Taiwan's Defense Ministry na mayroong 19 na PLA aircraft at 7 warships na aktibong nag-ooperate malapit sa Taiwan. Isang araw bago yun, nag-ulat din ang ministry na may 29 na PLA aircraft at 6 na warships sa parehong lugar. Ang walang tigil na military incursions ng PLA ay bahagi ng tinatawag ng US military na pressure campaign laban sa Taiwan. Isang serye ng agresibong hakbang upang pigilan ang umano'y mga independence activities ng Taiwan government. Ayon kay Admiral Sam Paparo, commander ng Indo-Pacific Command, ang agresibong military activities ng PLA malapit sa Taiwan, kasama na ang kanilang mabilis na military modernization, ay nagdudulot ng seryosong banta hindi lang sa seguridad ng Taiwan, kundi pati na rin sa US allies at mga kasosyo nito sa rehiyon. Sa isang pagdinig sa Senate Armed Services Committee, nagbabala ang 4-star admiral na ang unprecedented aggression ng China ay hindi maaaring balewalain, lalo na kung ito ay magdudulot ng panganib sa homeland ng Amerika at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Ang Freedom of Navigation Operations ng Estados Unidos ay hindi lamang basta patunay ng kakayahang militar. Ito rin ay nagsisilbing pampulitikang pahayag. Sa paggiit ng Estados Unidos na internasyonal ang Taiwan Strait, sinasabi nilang hindi sila magpapadala sa anumang pagtatangka ng Beijing na sakupin ang buong lugar bilang sarili nitong teritoryo. Ngunit sa bawat pagtawid ng US destroyer, tumitindi ang pag-aalala ng mga analysts at observers. Hanggang saan ba ang pwedeng itulak ang ganitong klase ng operasyon bago tuluyang sumiklab ang isang aksidenteng sagupaan? Para sa China, ang Taiwan Strait ay hindi lamang daan-dagatan. Ito ay bahagi ng kanilang soberanya, isang desisyong paulit-ulit nilang pinaninindigan sa mga pandaigdigang forum at military engagements. Ang kanilang pag-shadow sa US destroyer, pati na ang pagpapakawalan ng fighter jet sa paligid, ay patunay ng kanilang determinasyon na hindi basta-basta papayag sa kahit anong itinuturing nilang panghihimasok. Ang masalimuot na laro ng kapangyarihan na ito ay hindi lang simpleng patintero ng mga barko at eroplano. Ito ay isang diplomatic at military chess match kung saan bawat galaw ay maaaring magpasiklab ng mas malawak na krisis. Hindi rin nawawala sa mata ng mundo ang mga kilos na ito. Hagang ang USS William P. Lawrence ay tumatawid sa pagitan ng Taiwan at mainland China,
Nakatingin ang buong pandaigdigang komunidad. Ito ba ay isang kinakailangang hakbang para ipakita ang paninindigan sa freedom of navigation? O isa ba itong mapanganib na sugal na maaaring magdala ng hindi inaasahang sagupaan? Ang mga tanong na ito ay lalong tumitindi habang patuloy na lumalakas ang military build-up ng dalawang superpower sa rehiyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang US Navy ay nagpapatuloy sa kanilang pahayag na ang kanilang mga operasyon ay bahagi ng pagtiyak sa free and open Indo-Pacific. Ngunit sa mata ng China, ito ay hindi lamang operasyon. Ito ay isang banta. Ang tensyon sa Taiwan Strait ay hindi na lamang usapin ng maritime passage. Ito ay naging simbolo ng pandaigdigang laban para sa geopolitical influence. Habang patuloy ang military build-up at sabayang operasyon sa katubigan at himpapawid, ang bawat galaw ng Estados Unidos at China ay may kasamang panganib ng maling interpretasyon. At ang isang baling hakbang ay maaaring magdulot ng krisis na hindi na maibabalik. Sa ngayon, ang USS William P. Lawrence Transit pa lamang ang nagdulot ng matinding tugon mula sa China. Ngunit malinaw na ang pressure campaign ng PLA ay hindi titigil sa simpleng pagpapakita ng puwersa. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong tensyon bago umabot sa sukdulan? At ano ang maaaring maging papel ng iba pang mga bansa, tulad ng Japan at Pilipinas na nakaposisyon malapit sa mga potensyal na flashpoints? Sa pag-usad ng rivalry ng Estados Unidos at China, malinaw na ang Taiwan Strait ay hindi lamang daanan ng mga barko. Ito ay naging sentro ng pandaigdigang stabilidad. Ang bawat hakbang, bawat barkong tumatawid at bawat eroplano sa ere ay nagiging bahagi ng masalimuot na pag-uusap sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa ngayon, nananatiling nakabantay ang buong mundo sa bawat transit, sa bawat hakbang at sa bawat banta na maaaring magtulak sa kanila patungo sa mas malaking alitan. Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, isang mas mapanganib na sitwasyon ang namumuo sa katubigan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang USS Ronald Reagan, isang aircraft carrier na nangunguna sa US Carrier Strike Group, CSG, ay kasalukuyang nakaposisyon sa Philippine Sea matapos ang isang port visit sa Guam. Kaunting milya lamang ang layo, nagsasagawa rin ng sariling naval drills ang CNS Shandong, ang Chinese aircraft carrier na pangunahing puwersa ng People's Liberation Army Navy, PLAN. Ang ganitong lapit ng dalawang nuclear-capable na aircraft carriers ay nagpapataas ng alarma sa mga defense analysts na nagbababala na ang alinmang maling kalkalasyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang sagupaan. Habang nagpapatuloy ang operasyon ng US Navy, isa pang US Navy destroyer ang nagtawid sa Taiwan Strait, kasabay ng isang littoral combat ship na nagsagawa ng joint sail kasama ang isang Australian destroyer sa South China Sea. Ang multilateral na operasyon na ito ay malinaw na nagpapakita ng paglalim ng kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa US Navy, ang USS Nimitz CSG na pinangungunahan ng flagship aircraft carrier USS Nimitz ay nagsasagawa ng operasyon sa Philippine Sea upang ipakita ang operational readiness ng barko at ang pangako ng Estados Unidos sa isang ligtas at masaganang rehiyon ng Indo-Pacific. Binanggit ni Rear Admiral Maximilian Clark, commander ng Carrier Strike Group 11 sa kanyang opisyal na pahayag na ang patuloy na pag-ooperat ng strike group sa rehiyon ay humuhubog sa kanilang kakayahan na panatilihin ang persistent at capable forces sa dagat. Laging handang magbigay sa kanilang mga lider ng malawak na spectrum ng military capabilities para pumugon sa anumang krisis o contingency. Ang ganitong klase ng deployment ay higit pa sa simpleng pagpapakita ng puwersa. Ito ay isang malinaw na mensahe na ang Estados Unidos ay mananatiling aktibo sa pagtapangalaga ng maritime freedom at pagpigil sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo sa rehiyon. Samantala, patuloy ring minomonitor ng Japan Joint Staff Office ang galaw ng Shandong CSG sa Philippine Sea. Bagamat naglabas sila ng pahayag noong Miyerkules tungkol sa sighting ng CNS Shandong, wala pang mga kasunod na update ukol sa mga aktibidad ng Chinese Carrier Strike Group. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, simula pa noong Martes ay natuntun na nila ang Shandong Carrier na patungo sa malapit sa kanilang teritoryo, kasabay ng 6 na escort ships at 2 support vessels. Ang ganitong kalapit na operasyon ng Chinese Carrier Group
ay lalo pang nagpapataas ng tensyon. Lalo na't isinasagawa ito malapit sa mga strategic na choke point sa karagatan ng Pilipinas. Para sa mga analyst at observers, ang kasalukuyang deployment ng US at Chinese carrier strike groups sa Philippine Sea ay hindi basta simpleng military exercise. Ito ay isang delikadong laro ng kapangyarihan kung saan ang bawat kilos at maneuver ng bawat barko ay sinisilip hindi lang ng mga kaalyado at kalaban, kundi ng buong pandaigdigang komunidad. Ang pag-ikot ng mga carrier sa rehiyon ay parang high-stakes chess match. Kapag ang isa ay lumapit ng sobra o nagpakawala ng maling signal, maaari itong magresulta sa isang chain reaction ng military escalations. Isa pang mahalagang aspeto ng mga pangyayaring ito ay ang expanded US naval presence sa South China Sea. Habang nagaganap ang joint sales sa pagitan ng US Littoral Combat Ship at Australian Destroyer, malinaw na isinusulong ng Estados Unidos ang konsepto ng multilateral naval cooperation. Hindi na lamang ito laban ng isang bansa laban sa isa pa. Ito ay nagiging network ng mga bansang naglalayong protektahan ang kanilang karapatan sa malayang paglalayag at pandaigdigang kalakalan. Ang ganitong coordinated operations ay nagpapadala ng mensahe hindi lamang sa China kundi sa buong rehiyon na ang freedom of navigation ay isang shared interest ng maraming bansa. Sa kabila ng mga diplomatic engagements at pakikipag-usap sa mga international forums, nagiging mas madalas ang paglalapit ng mga barko at eroplano sa pagitan ng US at China sa mga lugar na itinuturing na flashpoints. Kapag ang dalawang aircraft carrier strike groups na parehong may kakayahang nuclear ay nag-ooperate sa iisang rehiyon, hindi maiiwasang tumaas ang level ng alerto. Ang bawat paggalaw, bawat maneuver, at bawat transmission ay nagiging bahagi ng isang masalimuot na strategic ekwasyon kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng aksidenteng sagupaan. Bagamat walang opisyal na pahayag na nagsasabing may direktang sagupaan sa pagitan ng USS Ronald Reagan at CNS Shandong, ang simpleng presensya ng dalawang carrier sa parehong rehiyon ay sapat na para lumika ng matinding tensyon. Ang proximity ng dalawang flat-tops ay nagpapahiwatig na ang Indo-Pacific ay hindi lamang geopolitical hotspot, kundi isang ticking time bomb kung saan ang isang maling kalkulasyon ay maaaring magresulta sa pagputok ng isang military crisis. Ang tanong ng mga analyst ngayon, hanggang kailan kayang mapanatili ang status quo bago may pumutok na spark na magpapasabog sa buong rehiyon? Sa gitna ng lahat ng ito, hindi lang Estados Unidos at China ang nakatingin sa mga kaganapan. Ang mga bansa sa rehiyon tulad ng Japan, Australia at Pilipinas ay maingat na nagmamasid. Naghahanda ng kani-kanilang mga contingency plans at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang tiyakin na ang kanilang seguridad at soberanya ay hindi maaapektuhan ng lumalawak na maritime tensions. Ang bawat deployment ng carrier, bawat patrol ng destroyer, at bawat joint sail sa Indo-Pacific ay nagsisilbing paalala na ang laban para sa maritime dominance ay hindi lamang laro ng military might, kundi isang test ng diplomasya, strategic planning, at kakayahang umiwas sa digmaan. Habang patuloy ang maritime chess match na ito, nakabantay ang buong mundo, naghihintay kung ano ang susunod na galaw ng dalawang pinakamalalaking kapangyarihan sa planeta. Habang patuloy na umiigting ang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, inilunsad ng Estados Unidos at Pilipinas ang taunang Balikatan Military Exercises, isang malawakang pagsasanay na nagpapakita ng lumalalim na ugnayan ng dalawang bansang kaalyado. Sa taong ito, naging partikular na kapansing-pansin ang deployment ng mga makabagong armas ng Estados Unidos, kabilang na ang medium-range Typhoon missile systems na may kakayahang magpalipad ng long-range Tomahawk cruise missiles at SM-6 anti-ship missiles. Para sa unang pagkakataon ngayong taon, isinama rin sa Balikatan Exercises ang bagong anti-ship missile system na tinatawag na NMESIS o Navy Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System, isang ground-based missile na inilalagay sa remotely controlled launcher at kayang tumama sa mga barko hanggang 100 milya ang layo. Sa kabila ng pagiging routine ng balikatan drills, umani ito ng mariing pagtutol mula sa Beijing. Ayon sa mga opisyal ng China, ang sabayang pagsasanay ng Estados Unidos at Pilipinas
lalo na sa deployment ng mga advanced missile systems, ay isang malinaw na pagpapakita ng puwersa na naglalayong tutulan ang maritime claims ng China sa rehiyon. Ang exercises na sumasaklaw mula Subic Bay hanggang sa katubigan malapit sa Hilagang Luzon ay idinisenyo para palakasin ang interoperability ng US at Philippine forces, paghusayin ang maritime domain awareness at tiyakin ang regional security sa harap ng lumalaking banta mula sa Chinese maritime expansion. Isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap nang habang isinasagawa ang balikatan exercises na mataan ang Chinese aircraft carrier Shandong na lumalapit sa hilagang maritime boundary ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, sinamahan ng carrier ng 6 na escort ships at 2 support vessels at minomonitor ng maigi ng mga barko at eroplano ng Pilipinas at ng kanilang kaalyado. Ang timing ng presensya ng Shandong carrier sa kalapit na katubigan ay itinuturing ng mga analysts bilang isang sinadyang mensahe ng China. Hindi ito papayag na ang US-Philippine exercises ay magaganap ng walang ipinamamalas na katapat na puwersa mula sa kanilang panig. Sa mga opisyal na pahayag ng Philippine military, malinaw nilang isinasaad na ang kanilang partisipasyon sa balikatan ay para sa layunin ng pagtitiyak ng seguridad at pagsasanay sa mga bagong teknolohiya, lalo na't sa harap ng tumataas na regional tensions. Ngunit sa kabila ng mga diplomatic na paggiit, hindi maikakaila na ang pagpapakita ng mga makabagong missile system at anti-ship platforms sa harap mismo ng China ay nagdadala ng sarili nitong panganib. Ang ganitong klase ng exercises, bagamat sinasabi ng US at Pilipinas na para lamang sa defensive purposes, ay maaaring tingnan ng Beijing bilang direktang banta sa kanilang regional ambitions at maritime sovereignty claims. Hindi lamang Estados Unidos at Pilipinas ang nakikinabang sa interoperability na ito. Sa pamamagitan ng mga joint exercises, pinapalakas ng US ang kanilang network ng mga strategic partnerships sa buong Indo-Pacific na naglalayong lumikha ng multilateral na hanay ng mga bansang handang tumutol sa anumang unilateral na hakbang ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Para sa mga defense analysts, ang ganitong klase ng pagpapalalim ng kooperasyon ay nagtataguyod ng collective deterrence, isang mekanismong naglalayong pigilan ang anumang pagtatangka ng Beijing na magpatupad ng de facto control sa mga international waterways tulad ng South China Sea at Taiwan Strait. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may lumalaking panamba na ang US-China tensions ay maaaring lumampas sa diplomatikong palitan at pumasok sa aktwal na military exchange. Sa kabila ng matitibay na pahayag ng US military ukol sa kanilang kahandaan, ang pinakabagong rhetorical responses ng China ay nagpapakita ng mas matinding galit. Ayon kay Senior Colonel Xu, tagapagsalita ng PLA Eastern Theater Command, ang transit ng USS William P. Lawrence sa Taiwan Strait at ang kasabay na balikatan exercises ay hinihype ng Amerika para lituhin ang international perception. Dagdag pa ni Xu, patuloy na minomonitor at hinaharap ng Chinese Navy at Air Force ang mga kilos ng US warships ayon sa batas, kasabay ng panawagang ipigil na ng Estados Unidos ang pagbaluktot ng mga pangyayari at makipagtulungan sa pagpapanatili ng regional peace at stability. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagpapakita na ang balikatan exercises ay hindi lamang simpleng pagsasanay militar. Ito ay naging bahagi na ng mas malawak na strategic game kung saan ang bawat deployment ng missile system, bawat pagmaniobra ng barko at bawat pahayag ng isang commander ay nagiging bahagi ng detalyadong geopolitical narrative sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo. Habang lumalalim ang kooperasyon ng US at Pilipinas, kumiting din naman ang mga kilos ng China upang ipakita ang kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang maritime claims at pigilan ang anumang pagtatangka na pigilan ang kanilang paglawak. Ayon sa mga ulat, hindi lang ang military exercises mismo ang mahalaga, kundi pati na rin ang kanilang psychological at diplomatic impact. Ang deployment ng Typhoon at Nemesis missile system sa Philippine soil ay nagdudulot ng makapangyarihang mensahe. Handa ang Estados Unidos na palawakin ang kanilang defensive posture sa mga isla sa paligid ng China at handa rin silang palakasin ang kakayahan ng kanilang mga kaalyado. Para sa China,
Ito ay hindi maikakailang provokasyon. Isang malinaw na palatandaan na ang Indo-Pacific ay hindi na lamang laban ng mga salita, kundi ng aktwal na military posturing. Sa ngayon, habang patuloy na umiikot ang mga missile launcher, fighter jets at naval ships sa paligid ng Taiwan Strait at South China Sea, nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw ng dalawang superpowers. Ang katanungan na nasa isip ng marami, hanggang kailan magtatagal ang balansing ito bago may pumutok na spark na magpapasabog sa isang krisis na maaaring sumiklab sa isang full-scale military confrontation? Habang isinasagawa ang balikatan exercises, malinaw na ang Indo-Pacific ay nananatiling sentro ng pandaigdigang atensyon at ang bawat kilos ng Estados Unidos, China at Pilipinas ay may potensyal na baguhin ang direksyon ng international security landscape.